Ang tanong ko ngayon, Brother Wendell, kung ang isang Katoliko po ba ay naniniwala na ang December 25 ay exact date yan ng kapanganakan ng ating Panginoon, siya po ba ay nagkakasala o hindi? Maribindel, nakakasala ba daw? Hindi nagkakasala. Bakit hindi nagkakasala? Sa aklat na ang pamagat, Merit Students Encyclopedia, page 477. In the year 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. So, sa pagkakataong ito, ating sasagutin ang matagal na propaganda ng mga anti-Catholic na ang pagdiriwang natin ng Christmas tuwing December 25 ay sa pagano daw. Pakinggan muna natin si Mr. Cesar Sinita ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ito. Ay yung December 25, hindi totoong birthday ni Kristo yan eh. Hindi po totoo. Galing nga sa pagano yan. Kaya nga hindi mo na tinutulan kasi nababasa yun eh. Ngayon, ang sabi mo, hindi mo tututulan sapagkat nababasa talaga sa aklat. Eh ano raw ang tututulan mo yung maling unawa? Alin ba ang maling unawa doon? Sige nga. Bakit hindi mo ipaliwanag ang maling unawang sinasabi mo? Okay, hindi lang maling unawa, minali talaga ng mga ministro ni Felix Manalo yung paggamit nila sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. At tandaan natin mga kapatid, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Tama naman na may mabasa, pero out of context dahil pinutol. Pakinggan natin si Libag na ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Sinulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Metraiko. Okay. So, paano nila yan pinag-chop-chop mga kapatid? Yun ang ating i-booking ngayon. Dahil sa matagal na panahon, ginagamit nila yan na tinatawag na pagan influence fallacy. So, kaya mag-ingat. Pero kung kahit sisilipin natin sa Wikipedia kailan nagsimula, ang Sol Invictus, yung tinatawag na unconquered God. Bago natin tingnan ang karugtong nito, mga kapatid, sa pinag-chap-chap nila, sisilipin muna natin. Ang Sol Invictus, kahit na tingnan natin ang Wikipedia, Sol Invictus, unconquered sun, was the official sun god of the later Roman Empire and a patron of soldiers. In 274 Anno Domini, Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. So, mabasa natin yan kahit sa Wikipedia mga kapatid. So, ano daw ang mabasa natin? Sa taong 274 Anno Domini,
Yon nagsimula, idineklara ng paganong emperador ng Roma ang paganong kapistahan nila sa tinatawag na Sol Invictus, yung dakilang Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ang panahong yan, mga kapatid, kung ating pag-aralan ang kasaysayan, alam nyo ba, na napakahuli na masyado dahil mas nauna na ang pag-identify sa mga early Christians sa December 25 bilang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Halimbawa, kung tingnan natin ang mga sulat nila ni Theophilos, ito po ang ating mabasa sa taong 171-183. We ought to celebrate the birthday of our Lord on what day whatsoever the 25th of December shall happen. So, yun ang mabasa natin sa mga dakilang mga ngaral sa early Christians. Hindi lang yan. Si Irenaeus sa taong 200 to Anno Domini. Ito ang kanyang pahayag. In his work, Adversus Heresies, Irenaeus, 130-202 Anno Domini, identified the conception of Jesus as March 25 and linked it to the circumcision at the time of the equinox with the birth of Jesus 9 months after on December 25th at the time of the solstice. Yun ang mabasa natin sa kasaysayan, lalo na sa mga early Christians, mga kapatid. Kaya, ang tanong, matatawag mo bang sa paganismo ang Kapaskuhan ng December 25 kung mas nauna nang ipahayag sa mga sinaunang mga ngaral na Kristiyano na ang December 25 bilang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, kaysa panahon na pagtukoy sa mga pagano na kailan nagsimula yung sa mga pagano. Ang sa pagano, 275 Anno Domini. Ang sa Kristyanismo, December 25, Jesus Nativity, was identified sa taong 70 to 250 Anno Domini by the early Christians. So, napakalayo, mga kapatid, yung gap sa panahon kung kailan ginamit sa pagano at sa Kristyanismo. Pero itong mga argumento nila na sa pagano daw ang ating pagdiriwang, mali. Dahil kailanman hindi nangyari na ang mga pagano ay nagdiwang sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. So, kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, ito po ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." Yun ang pahayag ng anghel na mabasa natin sa Lucas 2, versikulo 10 hanggang 11, mga kapatid. Ano daw? Magalak, great joy, o magsaya ang lahat ng tao dahil sa pagsilang sa isang bata na ang pangalan ay si Jesus. Kaninong grupo natupad yan? Sa mga sulpot ba na sekta na magalak tayo sa pagdirewang? Sa mga pagano ba? Hindi. Sa simbahang Katoliko. Yan ay natupad na pangyayari, mga kapatid. Lamang, yung mga anti-Katoliko
lalo na ang Iglesia ni Cristo, ibang grupo ng born again, ibang grupo ng baptist, ay mariing tinutuligsa nila yan dahil yung mga pagano daw, yung tinatawag nilang parallel sa mga pagano, ang mga pagano may kaparihong selebrasyon sa naturang buwan, therefore sa pagano galing ang aral. Kung tingnan natin at pag-aralan natin sa Biblia, Daniel Kapitulo 2, mga kapatid, mabasa natin si Haring Nabucodonosor. Alam niyo ba, tinatawag siya na King of Kings. At tingnan niyo ang Revelation chapter 17 verse 14. Ang ating Panginoon Jesucristo, tinatawag na King of Kings. Ibig po ba sabihin dahil ang titulong King of Kings ginagamit sa pagano na hari noon, di pwedeng gamitin na ang titulong King of Kings sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya isip-isip naman. Ito mga nagsusulputang sikta na panay ang tuligsa sa simbahang Katoliko, mga kapatid, na sa pagano, pero pansinin ninyo, anong kalendaryo ang kanilang ginagamit ngayon? Ang Gregorian calendar. Kung tingnan natin ang aklat ng Seventh-day Adventist, The National Sunday Law by John Macrosen, ang unang gumagamit ng kalendaryo noon ay ang mga pagano. At ang mga pangalan sa araw ay nakapangalan sa Diyos-Diyosan. Ngayon, anong kalendaryo ang ginagamit kahit sa Iglesia ni Cristo? Kahit sa iba pang mga anti-Catholics, mga kapatid. Hindi lang yan. Sa kanilang pagtuligsa na ang aral Katoliko ay galing sa pagano, ginagamit pa nila yung aklat ng anti-Catholic na ang may akda ay si Alexander Hislop, yung The Two Babylons. Kaya, kung gagamitin nila yan, mga kapatid, sila, payag kaya na tayo gagamitin natin ang aklat ni Eliseo Soriano laban sa kanila? Abay sasabihin nila, bias yan. Numero 1 kalaban namin yan. Ito ang ginagamit nila. Hindi tayo nakikiisa sa gawain ng Pasko ng Iglesia Katolika. Kaya mahalagang tanong pa, ang petsa lamang po ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang kinuha mula sa pagano? Ano-ano pa ang mga gawain sa tinatawag nilang Pasko na kinuha rin sa gawain ng mga pagano? Aba, yung paggamit nila ng kandila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, at yung tinatawag na Christmas tree, ayon po sa aklat na The Two Babylons or the Papal Worship by Alexander Hislop, sa page 97, ganito po ang ating mababasa. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya sapagkat isa sa mga mapagkakakilanlang kaibahan ng pagsamba sa kanya ay magkaroon ng mga sinindihang kandila sa kanyang mga dambana. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin, ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Kaya malinaw po dito sa aming binasa sa inyo. So malinaw daw umano, mga kapatid, sa binasa nila para sa atin, talagang malinaw na yung binasa nila, mga kapatid, para sa hindi nakakaalam, yon ay referensya na nagiging diferensya. Bakit? Dahil ang may akda niya na si Alexander Hislop ay isang napaka-anti-Catholic. Ibig sabihin, yung referensya nila na nagiging diferensya, nagmula sa anti-Catholic source, mga kapatid. Kaya, natural naman, negatibo ang pahayag sa naturang aklat. Ngayon, kung sundan natin yung logic na ginagamit ng Iglesia ni Manalo sa referensya ng anti-Catholic, mga kapatid, lalabas na kahit ang mga Hudiyo sa Lumang Tipan
nagiging pagano na. Bakit? Di ba sila gumagamit ng kandila? Ito ang mabasa natin. Job chapter 18 verse 6. The light shall be dark in the tabernacle, and his candle shall be put out with him. Ano daw? Gumagamit ang mga Hudyo sa lumang tipan ng kandila din. Ito pa, Job kapitulo 29 versikulo 3. When his candle shined upon him, and when by his light I walk through darkness. Binanggit din ang kandila, kandol sa Biblia. At kung ang mga pagano gumagamit ng kandila at ang Biblia nagbanggit ng kandila, ibig po ba sabihin na ang nakasulat sa Biblia gaya ng ginagamit natin, sinisipi nating Job chapter 29 verse 3 ay aral na ng mga pagano? Kaya isip-isip naman mga kapatid. Pag may time. Bakit tayo gumagamit ng kandila lalo na tuwing Pasko? Since ang Pasko para sa atin mga kapatid ay pagdating sa liwanag ng buhay, yung pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. At si Jesus ay ilaw. Ayon sa Biblia na mabasa natin sa John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. See? So kung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, I am the light of the world. At kung ang mga pagano ay sumasamba sa araw na Sol Invictus, ibig po ba sabihin, yung turo ng ating Panginoon Jesucristo ay galing na sa mga pagano? Kaya isip-isip naman pag may tayo mga kapatid. So, since ang ating Panginoong Jesucristo ay siya ang ilaw ayon sa John chapter 8 verse 12. Kaya siya ay sumisimbolo bilang ilaw ng kandila. Kaya yan ang dahilan kung bakit marami ang gumagamit ng kandila pag Pasko. Dahil isinisilang, ipinagdiwang natin ang pagsilang ng liwanag sa mundo ang ating Panginoon Jesucristo. At hindi lang yan mga kapatid. Maliban sa kandila, binabanggit pa nila yung Christmas tree. Meron pang isang referensya na ginagamit nila para tuligsain yung Christmas tree, na ang Christmas tree daw nating mga Katoliko sa mga pagano din. Ito, pakinggan ninyo ang kanilang aklat na ginagamit, ang Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404 mga kapatid. Pakinggan natin sila. Bye-bye. Ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na Mabi? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404. Ganito po ang ating mababasa. Itinuturing ng ilang otoridad ang Christmas tree na isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinatalunton ito sa matandang Roma at Ehipto. Ayon po dito, ang Christmas tree ay isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano. Yung tinatawag nilang tree worship of pagans, kapatid na Michael. Yan. Ulitin natin, ang paraan na ginagamit nila, ito ay pagan influence fallacy mga kapatid. Na dahil ang mga pagano noon ay sumasamba ng puno, therefore meron tayong Christmas tree, then ang Christmas tree ay galing sa mga pagano. Yun ang konklusyon nila. Pero hindi naunawaan ng mga tumutulig sa Santa Iglesia Katolika, lalo na sa Christmas tree mga kapatid, yung kinukot nila na referensya mula sa history book. Akala nila, pabor na sa kanila yung history na ginagamit nila.
na sa pagano daw kuno yung Christmas tree. Pero kung susuruin nating mabuti yung nabasa sa Biblia, ano ang sabi sa referensya? Ano, balikan natin sila. Ano ang sabi sa referensya, mga kapatid? Balikan natin. Ito. Bye. Ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na Mabi? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404. Ganito po ang ating mababasa. Itinuturing ng ilang otoridad. Napansin niyo mga kapatid, yung simula pa lang, akala nila, pabor na sa kanila yung ginagamit at binasa nila. No? Ang nakasulat na pakalinaw, itinuturing ng ilang otoridad. Ano daw? Kaya di nila naunawaan. Some authorities consider. Itinuturing ng ilang otoridad. So, yung some authorities o ilang otoridad na binanggit, hindi po yun sinasabing all authorities. Ibig sabihin, itinuturing ng lahat ng mga otoridad. Sino po ba yung ilang otoridad? Abay, simple lang. Itong ilang mga grupo na mga anti-katoliko na mga otoridad sa kanilang sekta na tumutulig sa Christmas tree. Tulad ng Iglesia ni Cristo, Siksi ni Jehovah, Dating Daan, Sabadista, at iba pa mga nagsusulputang sekta na itinuturing nila na ang Christmas tree ay sa paganismo daw. At hindi ang otoridad ng simbahang katolika ang tinutukoy dito, kundi yung ilang mga tumutulig sa Christmas tree na para sa kanila, sa pagano daw kuno mga kapatid, yung Christmas tree. Mali. Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, may mabasa sa Biblia na tumutukoy na katuparan din sa Christmas tree. Alam nyo ba? Meron. Halimbawa, gamitin natin ang Psalm chapter 96 verses 11 up to 13. Let the heaven rejoice, let the earth be glad, let the sea resound, and all that is in it. Let the fields be jubilant, and everything in them. Then all the trees of the forest will be sing for joy. They will sing before the Lord, for He comes. He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the people in His truth. Yun ang mabasa natin sa Awit Kapitulo 96, versikulo 11 hanggang 13, mga kapatid. So, ang mensahe sa Awit Kapitulo 96, 11, 13, mga kapatid, napakalinaw. Ito ay hinulaan ang pagdating sa ating Panginoon Jesucristo, ang pagdating sa Mesiya, na lahat ng tao ay magagalak, lahat ng tao ay magsasaya. At ano daw? Lahat ng punong kahoy ay aawit ng kagalakan. Patungkol ito sa buong Kristiyano, na lahat ay magalak, lahat ay magsaya, dahil ipinagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At siya ang puno ng paras. Dahil po ba ang mga pagano gumagamit ng puno? Ang ating Panginoon Hesukristo nangaral, I am the vine. Ibig ba sabihin, mga kapatid, sa pagano na yun na aral? Kaya isip-isip naman pag may time. Di lang yan. Ito, paano nila pinag-chap-chap? Pakinggan natin ang ministro ni Felix Manalo para palitawin na ang ating aral ay galing sa pagano. Ito.
Handbook of Christian Feast and Customs. Ito mga kapatid. Sinulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser. Ganitong kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano 275 ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Metraiko. See? Yon ang ginagamit nila na mabasa sa naturang aklat. Pero alam nyo mga kapatid, pinag-chap-chap yon, pinuputol-putol yon. Ipakita natin ha. Ito ang binasa nila. Babasahin natin ha kung paano nila minadjik. Ito ang mabasa. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebration of the Mithras cult were held all through the empire. Yon ang mabasa. Pero, out of context, bakit? Hindi naintindihan ng mga tumutuligsa. Sa December 25, yung kinukot nila na referensya na nagiging diferensya mga kapatid. Akala nila, pabor na nila, na sa paganismo daw kuno ang December 25. Pero, kung susuriin nating maigi ang referensya mga kapatid, kung ibubuking natin sila, kung si Kaburnok pa, ano yung termino ni Kaburnok? Busted! Kung ibabusted natin sila, abay, malinaw na laglag ang kanilang paggamit sa referensya, nagiging diferensya. Dahil binanggit sa referensya, taong 275 Anno Domini, yung Sol Invictus. At nauna nating binanggit na nauna na ang mga early Christians nagdiwang sa taong 70 Anno Domini, binanggit na ng mga Apostolic Constitution, mga kapatid, nagkasulat ang pagdiriwang sa kapistahan, sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo sa taong 170 Anno Domini. Si Saint Hippolytus, nagbanggit na si Saint Theophilos, 171, 173 Anno Domini, si Saint Irenaeus sa taong 202 Anno Domini. No? So, napakalayo talaga. At hindi lang, ipakita natin yung binasa nila na pinutol nila. Pakita natin yung karugtong ha. So, tingnan niyo mga kapatid, ito ang binasa nila. Pero may karugtong, iniwasan nila. Ito, the choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebration of the Mithras cult were held all through the empire. Pero may iniwasan sila mga kapatid. Ito. The Pope seems, idagdag nila ito pagbasa. The Pope seems to have chosen December 25 precisely for the purpose of inspiring the people to turn from the worship of the material sun to the adoration of Christ the Lord. Ano ang iniwasan nila? Napansin nyo ba ay yung bahagi sa babang bahagi mga kapatid? Ito ang iniwasan nila. However,
the Christians on those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals. One pagan, one Christian on the same day. Yun, ito ang malinaw. It has sometimes been said that Nativity is only a Christianized pagan festival. However, the Christians were keenly aware of the difference between the two festivals. One pagan, one Christian on the same day. The coincidence in the date, even if intended, does not make the two celebrations identical. Yun ang mabasa, mga kapatid, sa aklat na pinag-chop-chop nila. Kaya, mag-ingat Magaling sila talaga mag-research. Hindi lang magaling umintindi. Napakalinaw. Keenly aware. Alam ng sino mang Kristiyano noon na iba ang selebrasyon ng pagdiriwang nilang selebrasyon sa ipinagdiriwang ng mga pagano sa parihong petsa at parihong buwan. Kaya palpak ang kanilang paggamit sa naturang aklat. At di lang yan, mga kapatid. Alam niyo ba, binuking sila sa dating Iglesia ni Cristo. Noon daw umano, panahon ni Felix Manalo, nagdiwang daw umano sila ng Christmas. Sino ang nagpahayag? Si Oni Santiago. Pakinggan ninyo ang pahayag ni Oni Santiago. Yung araw, ready mag-celebrate ng Christmas. Lumakay ko siya minsan yun. Oo, pumupunta pa ako, matandang Felix. Namamasko kami roon. Hindi ba namamasko kami roon? Ano? Ay, yung Iglesia ni Cristo. Na pinamamalaan ng mga Manalo. Oo. Nagabang yun nilong ko at yung matandang yun akin naman ginagalag mo sa kanyang tatandaan. Pero ako nagtataka lang kung bakit ang mga panahon hindi bawal. Kaparis din yung araw bawal ang alahas. Pero nung magustuhan niya yung alahas, hindi na bawal. Hindi bawal naman nung parang buwan. Pero ako nadagot, malita ako nagpupunta kami pagka-araw ng Pasko, pumupunta kami sa kanya. Binibigyan kami namin ng ito. Yan, si Oni Santiago, yan, dating Iglesia ni Cristo, ay pinagdiwang daw umano ng INC. Hindi lang yan, mga kapatid. Tira ng tira sila na ang aral ng simbahang Katoliko galing sa mga pagano. Ngayon, ibalik natin sa kanila. Halimbawa, sa aral ng Iglesia ni Cristo, di ba sila nagdiriwang ng tinatawag na New Year? Ito ang mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. Pansinin niyo ang mabasa sa Pasugo Magazine. Pasugo, January 1971, page 1. We, Church of Christ, Iglesia ni Cristo, members, also greet one another and our fellow men, Happy New Year with all the serenity. Ano daw? Happy New Year daw. Ngayon, tanong, saan galing ang New Year? Kung pag-aralan natin, di po ba gumagamit sila ng mga referensya, mga kapatid? Sige, gagamitin natin ang mga referensya din. Kung saan galing ang New Year. Ang aklat na ang pamagat ay Pagan Customs, page 48. New Year's is one of the oldest and most universal of all pagan traditions. Ano daw? Yung New Year ay universal pagan tradition. Hindi lang yan. Sa aklat na The World Book Encyclopedia Volume 13, page 1960, ito ang ating mabasa. New Year's Day, early customs. Eve in the earliest of the ancient nations had customs that celebrated New Year's Day. In ancient Rome, the first day of the year was given over of honoring
Janus, the God of gate, the door and beginnings and endings. The month of January was named after this God. Oh, ano daw? Yung buwan ng Enero, buwan ng January, pinangalanan yan sa Diyos-Diyosang si Janus. Tanong, anong kalendaryo ang sinunod ninyo? Sa aklat ni Dr. Milanio Gabriel Jr., dating Iglesia ni Cristo, page 40, ito ang sinabi ni Dr. Milanio Gabriel. Bakit ang pamamahala ay nagsa-Santa Claus din pag magpapasko? Hindi naman lamang sa kasuotan, kundi sa pagpapadala at pamimigay ng mga regalo o aginaldo. Abay, si Felix Manalo pala, di tama yung sabi ni Uni Santiago, mga kapatid, na noon si Felix Manalo namimigay ng regalo, nakasulat sa aklat din. Tanong, kung ang Pasko ay nating mga Katoliko ay sa pagano, anong nakasulat sa Pasugo nila Magasin? Pasugo Magasin, ha? 1952, ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva, page 64. Ito ang ating mabasa, mga kapatid. Ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa Belen. Nako, binanggit yan. Kahit pa, ituloy pa nila pagbasa ang naturang pasugo, mga kapatid. Ano daw ang Paskong Kristiyano? Kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa Belen. Kung binanggit nila si Kristong sumilang sa Belen, tanong, kailan ang ganap ito? Kailan nangyari ito? Baka sasabihin nila, boy, di yan totoo. Dahil, ininkod nyo lang yan. O sige, pakita natin ang kanilang pasugo. Ito ang nakasulat sa pasugo ninyo. Ang Paskong Kristiyano. Hindi nakasulat dito, ha? Ang Paskong Pagano. Kaya, isip-isip naman, mga kapatid, ha? Pag may time. Oh, nasa Pasugo Magasin nila yan. Oh, hindi lang yan. Ito pa. Pasugo Magasin, Desembre 1956, page 10, ang may akda ay si Emiliano Agustin. Ito. Ang Pasko natin, sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating Pasko, ang mapayapang dapat matamo. O may Pasko talaga sila. O, ang Pasko natin. O, baka sasabihin nila, hindi naman yan totoo. Gawa-gawa lang yan ninyo. O sige, pakita natin Pasugo Magasin nila. Ito, tingnan nyo Pasugo Magasin nyo. Ang Pasko natin. Kaya bakit noon mayroong Pasko natin, ngayon grabing tuligsa na natin. At hindi lang yan. Meron talagang aginaldo na kasulat sa kanilang Pasugo Magasin. Pakita natin. Eto, napansin nyo ba Pasugo Magasin nila? Ang aginaldo ni Ingkong Pasio. Oh, aginaldo ni Ingkong Pasio. Alam kaya nila kung ano ang salitang aginaldo? Sige nga. Tingnan ninyo sa, kahit Wikipedia pa, kung ano ang aginaldo, anong ibig sabihin ng aginaldo. Ang aginaldo, ito makita natin, mga kapatid. Ano daw ang aginaldo? A gift given on any other holiday or occasion. A gift given at Christmas. Yun ang aginaldo. Nakapantik yan sa Pasugo Magasin nila. Baka nakalimutan nila yan. May kopya tayo. Hindi lang yan. Ito pa. Pasugo Magasin, 1957, page 1, ni Pedro Reyes Villanueva. Pansinin niyo ano nakasulat sa kanilang pasugo. At Pasko na naman.
at Pasko na naman. Nagsabit ng parol sa mga bintana. Naghanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana-sagana. Nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at ang mga binata. Nagdiwang ang lahat, magbuhat sa mga lulot hanggat sa mga bata, magbuhat sa nayon at hanggang sa mga bayat, mga lunsod, at ipinagdiwang ang pagpanganak sa taong kay Hesus. Sa kanilang puso, ito'y pagbabanal sa harap ng Diyos. Ano daw ang Pasko? Pagbabanal sa harap ng Diyos. Nasa pasugo nila yan. Baka sabihin naman nila, hindi naman yan totoo. Sige na, pakita natin yung pasugo nila. Ito, ang pasugo ninyo. Ang pamagat. At Pasko na naman. See? So mataas pa ito, pero sa susunod, patuloy natin mga kapatid. Kaya nagtaka tayo na grabe ang kanilang banat sa simbahang Katoliko. Para bang inilibing nila sa limot na nasa pasugo pala yung Paskong Kristiyano. Kaya, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating ibang mga kapatid. Pero, kung nasaktan man kayo, sana tiisin nyo na lamang tulad sa isang sugat na pag ito'y gamutin sa napakabisang gamot. Maranasan nyo talaga yung hapdi. Pero sa likod niyan ay may kagalingan. Maraming salamat po, Frodio et Ecclesia. Kung ang isang Katoliko po ba ay naniniwala na ang December 25 ay exact date yan ng kapanganakan ng ating Panginoon, siya po ba ay nagkakasala o hindi? Brother Wendell, nakakasala ba daw? Okay, sige. Brother Wendell Talibong? Sandali. Okay, sandali. Okay. Yun. Okay. Yung tanong niya, kung ang isang Katoliko daw ay naniwala na ang December 25 ay exact date ng kapanganakan, nagkakasala ba? Hindi nagkakasala. Bakit hindi nagkakasala? Sa aklat na ang pamagat, Merit Students Encyclopedia, page 477. In the year 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Yon ang sagot. Okay, Brother Jomel, second question. Ang tatlo ang tanong. Okay, Brother Wendell, kasi mayroon po tayong mga kasamaan kasi, Brother Wendell, na ikanalulungkot ko po, hindi ko lang po pangalanan ni Brother Wendell. Nanindigan po siya, nasabi niya po, pag ang isang Katoliko po ay naniniwala na exact date po yang December 25, ay hindi po yan katuruan ng simbahan at nagkakasala ng disobedience. Ano po ba natin may papayo sa kanya, Brother Wendell? Hindi ko lang po siya papapangalanan para din naman sa ating kasamaan din naman natin yan. Ang mapapayo ko sa ganyan kapatid ay mag-research pa siya. Basahin niya itong Merit Students Encyclopedia, page 477. Ito po ang nakasulat, napakalinaw yan. Merit Students Encyclopedia, page 477. 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Okay, third question, Brother Jomel Baloria. Yun lang siguro, bro. Wala na po akong katanungan kasi yung stand po natin bilang Katoliko, alam ko naman po yan, Brother Jando. Salamat po, Brother Wendell. At napakalinaw po ang iyong sagot. Salamat, maraming salamat po, bro. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.